Isang mapagpalayang araw sa ating lahat. This is Angel Celiar na naniniwalang sa bawat kwentong tagumpay ay may kwentong pagkabasag. At sa bawat kwentong pagkabasag ay may kwentong pagkabanal. Ito ang Basag-Basag na Banal, a story of brokenness and triumphs. Para sa ating pilot episode, may isa tayong personalidad na makakasama. Ikaw na bahala sa bahay ko! Magsasara at tawag sa Ether! Tatawag pa ako kay Lamang Branch! Saan ako tatawag? May mga artista na sikat, may mga lider na mahusay, may mga ina na mapagmahal, may mga taong nagsisilbi sa komunidad, at mayroon ding mga taong pinagsama-sama ang lahat ng iyon sa iisang buhay. Sa pilot episode na ito, makikilala natin ang isang babaeng maraming muka at mas marami pang kwento. Mula sa mundo ng pelikula, entablado, telebisyon, isang TV commercial model, isang philanthropist, isang youth minister, isang mapagmahal na ina, isang leader na patuloy na nagbibigay buhay sa sining at komunidad. Pero, sino nga ba talaga si Angel Raymundo sa likod ng mga ilaw, kamera at palakpakan? Samahan ninyo kaming silipin ang kaniyang paglalakbay, ang mga tagumpay, mga hamon, mga paninindigan, at mga aral na humubog sa kaniyang buhay. Ladies and gentlemen, and everyone in between and beyond, I welcome natin ang CEO ng Sining Tahanan, ang underrated gem ng Philippine film, stage at television industry. Let us all welcome Miss Angel Raymundo. Ayun. Welcome Miss Angel. Okay po. Dito na lang po tayo. Kamusta? Kamusta po, Miss Angel? Ay, nako, mabuti. Pilot episode. Yes, ito po ang unang-unang pilot episode namin. Unang-una, yes. Talaga, kasi ikaw rin ang una sa aming mga puso. Wow! Magkapangalan pa tayo. Yes, ate, tayo talaga, no? Angel and Angel. So, ate, kamusta ka naman ngayon? Baka very busy ka ngayon. Hindi naman. Alam mo, totoo, ayoko talaga naririnig ang pangalan at salitang busy. Totoo yun. Kasi lahat naman tayo busy. Pero kapag sinabi lang naman nila kung anong schedule, napaghahandaan naman natin, di ba? Naaayos natin. So, kaya wala naman busy. Kaya okay lang. Okay lang. Tapos sabi, meron pang ang basag-basag na banal. Yes, Balita ko matagal na pinaghandaan. Totoo po, Miss Angel. Matagal na pinaghandaan. Ngayon, Miss Angel, talaga bang Angel Raymundo lang ang pangalan mo? Or baka katulad ng ibang artista ay screen name lang po yung Angel? Pwede niyo po bang maikwento sa amin? Angel, kasi ang tunay kong pangalan, Angelita. So, Angelita Maceda Raymundo. Maceda, syempre, sa nanay ko. Tapos, pinanganak kasi ako April 9. Di ko na sasabihin yung taon, baka mamaya. April 9, tapos nung Sabado de Gloria yun natapat, tapos nag-usap sila, ano daw ang pwedeng ipangalan. Kaya sinabi nila, Angelita, kasi sabi. Pero kapag ako nagpapakilala sa mga kaibigan ko, sa mga estudyante ko, sinasabi ko talaga, hindi lang Angelita Maceda Raymundo. Kasi ang talagang pangalan ko, para makuha ko yung attention nila, ay Maria Gloria Angelita Maceda Raymundo Lozada de la Cruz y Buen Viaje. Ang haba talaga. Parang Angelita lang, yung natandaan ko. Ngayon po, no, pwede po bang ma-share nyo sa amin yung most memorable na nangyari po sa inyo from the past? No, yung bata ka po, ano po yung most memorable para sa inyo? Most memorable. Most memorable. Siyempre masaya, no? Yes. Iniisip ko anong masaya ba? Memorable. Naalala ko kapag mga bata kami yung naglalaro kami sa kalsada.
Hindi ko alam kung naabutan mo yon. Naglalaro kami ng text. Alam mo ba yung text? Yes, ate. Naabutan ko pa yun. Kala ko pog ka na eh. Ay, hindi. Lalaro kami text, tapos ang pamato ko puto. Yun yung sa Herbert Bautista. O di ba, Mayor, baka naman. So pero, after no, na lagi kong hindi makakalimutan, yung kapag naglalaro kami ng, ano mo yung naliligo kami sa may kasama, syempre laro na, poso. Alam mo yung poso, di ba? Yes. Tinatanggal namin yung dalawang gilid ng poso, tapos binobombahan namin yun ng matindi kasi tatakpan namin yun eh. Yung pinaka-nguso niya sa harap, tatakpan yun. Tatanggalin mo yung gilid, tapos bobombahan yun. Pagka tinanggal mo yung takip, bubulusok yung tubig, nakala mo may shower ka. So, gano'n ka, tanda-tanda ako yun. Ang saya, no, ate? So, sino naman siguro yung, for sure, dahil masaya yung nangyari sa'yo, memorable nga. Sino naman yung tao na memorable sa'yo at hindi mo makakalimutan sa past ka nung bata ka pa lang? Pas, nung bata ako, sino bang tao hindi ko makakalimutan? Ang dami nila eh. Marami talaga. Baka pwede kang kahingi ate kahit isa. Masaya. Siyempre, Yes, masaya. siyempre mag-memorable, pero hindi. Memorable. Ang hindi ko makakalimutan, masaya nun. Siyempre, yung mga teacher ko din. Teacher ko. Una yung teacher ko nung elementary. Meron kasi akong teacher na alala ko din noon. Nung, parang, ano yun eh, graduate na kami. Hindi kasi ako pala make-up. Siya din yung teacher. Kasi pag elementary, iba ng iba ka kada taon. Pero, halos kayo-kayo lang yung nagkikita doon. So, gagraduate ako, siya yung naglalagay nung makeup. Tapos, bawat activity na alala ko, 2 beses niya ako kasi nilagyan nun eh. So, may lipstick siya, lilipstickan niya ako. Tapos, yung lipstick din na gamit, yun yung pang blush on niya na. Tapos, yun din yung pang eyeshadow niya. So, natutuwa ako sa mga teacher ko. Yun. Oo. Teacher ko yun. Mga kaibigan, yan. Mga kalaro nung bata ako. Tapos, sino pa ba? Nung bata ako, yun. Kasi naging ano din ako eh. Naging involved ako ng Sunday Bible School for Children. So, yung SBSC namin noon. Sa SBSC, tandang-tanda ako ng si Nanay Waning ba? Hindi ko na maalala. Pero parang ganon eh. Pero name lang, sakit ko talaga yan. Hindi ako matandain sa pangalan. Maliban na lang kapag may nagawa sa akin, syempre yung tao na hindi talaga ako makakalimutan. Pero yon, hindi ko makakalimutan yan yung Sunday Bible School for Children namin. Lagi kami umaate nun. Kada linggo. Sa bahay niya. Kasi pagkakatapos na meron siyang pakain. Kung hindi pakain, meron siyang parigalo. Pero hindi dahil sa regalo at pakain ha. Nung una, nakakatuwa, mahiyain pa ako noon. Pero nung tumagal, napakabait niya. Tapos sa kanya ako nag-start. Kung bakit ako na-involved noon eh, sa church namin. Sa church. Okay. Mga ilang taon ka kaya nito, ate, nung nag-start ka doon sa sinasabi nyo na nag-start ka doon sa Bible? Mga ilang taon ka ata? Parang nasa 13 yata ako noon. Kung hindi ako nagkakamali, oo, mga 13. 13 ako noon. 13 ako noon. 12 o 13. Yun lang yung pinagpipilian ko. Pero 13 yun. Tanda ko yun. Tapos, oo, mga 13. 13 pataas. 13 pataas. So, sa 13 pataas, ay natutuhan na ate na mag-serve sa ano pong parokya? Siyempre, walang iba. Laki ako ng bayan ng Las Piñas. Sa aming sikat at aking tahanan na pinakamamahal ko at minahal ko, dyan ako na ang aming St. Joseph Bamboo Organ Parish. Familiar ka doon, di ba? Yes, May famous bamboo organ. Ate ngayon, ano po yung turning point nyo? Siyempre, sa pagkabata, sa youth, very busy tayo. Although hindi kayo naniniwala sa busy, maraming ginagawa. Oo, active, Maraming ginagawa, active. very active. At may mga pagkakataon siguro na minsan gusto nating tumakbo sa paglilingkod. Ikaw ba ate, ano yung turning point mo para magstay sa pagiging sa youth ministry, na magstay sa paglilingkod sa parokya? Naalala ko noon kasi ang tatay ko, mahigpit siya. So, yung tatay ko sobrang higpit na.
Tapos, kapag simbahan yung binabanggit ko, pinapayagan niya ako. Pero kailangan umuwi ka sa tamang oras. Dapat, bago magdilim, 6:00 pa lang ng gabi, nasa bahay ka na. Hindi naman kami inaabot ng mga ganun eh. Maliban na lang kung may mga activity talaga. Turning point, gustong-gusto ko noon at nagstay ako ng simbahan kasi naramdaman ko, ako mismo, yun ang naging pamilya ko, pangalawang pamilya. At naramdaman ko, hindi ko pa nasasabing nag-grow ako pero masaya ako. Nakikita ko yung saya kasi pag sa bahay lang namin, tas mga kalaro ko, masaya naman din ako ng bata nga ako. Pero alam mo yung ang dami mong nakikilala sa parokya na to, kahit saan naman parokya. So iba-ibang mga kabataan, mga kaedad mo, tapos yung nagsasayawan, nagtatawanan, nagbabahagi na yon. Gustong-gusto ko yun. Kaya hindi ako umalis at nanatili akong naglingkod, nanatili ako sa Sunday Bible School for Children. Tapos, nagtuloy-tuloy yun. Kasi syempre, lumalaki ka Ilang taon din ako. Ang tagal ko tayo. After na, nag-outreach ako. Pero bago ako mag-outreach, dahil high school na, meron sa amin nag-recruit noon. Kwento ko kung paano rin ako nagtuloy-tuloy May nag-recruit sa amin noon, paano yun nga papasok ng mga youth sa church sa Bamboo Organ. So, napunta ako, ang unang youth service ko sa Bamboo Organ ay Antioch. So, nag-Antioch ako. So, high school kasi ino-offer siya. Kapag third year, fourth year, ino-offer siya. Sa amin sa municipal, graduate ako kasi Las Piñas ako. So, Las Piñas Municipal High School. Municipal High School pa nun, alam ko national, parang, di ba, national high school na ngayon. Nung nasa third year ako, may umiikot sa kwarto namin, kung sino daw gusto ng 3 araw to at 2 gabi, matutulog sa simbahan. Antioch nga yung tawag. So, wala kaming idea ko na, pero gusto ko na. Noon pa man din kasi involved na ako. Sabi ko, ay gusto ko. Ang kinakatakot ko lang, papayagan kaya ako ng tatay. Kasi 3 araw wala ka, doon ka matutulog. So, lahat ng mga classmate ko, halos sa amin kasi pag high school, alam mo yung grupo-grupo ka, di ba? Uso yun Uso yun ang grupo sa amin, pag high school, parang 92-93 gumraduate ako, bubuko ito. So, yung grupo namin, sila lahat, join. Ako lang, noong pag high school ka, may grupo ka, may pangalan. Laging kinukuha yung first name, yung unang letra na name. Kami, JP Rama Company. JP Rama. So, Jennifer. Alam mo yung mga pangalan namin, nanda si Pearl. Ako yung A2A, bahala na kung una o huli. So, lahat sila, pasok. Nagpalista. Ako, hindi pa. So, huli na ako. Last na ako, actually, last na. So, pinakita ko kay tatay. Pinirmahan ng tatay. So, tumakbo na ako na may orientation. Na pagdating ko doon na yun sa Padre Diego Serra orientation namin. Yun yung parang may pagganon doon. Sa ilalim yon. Tama yung building na yun. Tapos wala yung pangalan ko pala. Tapos nakita ko pa doon si Ate Eileen, si Ate Mean. Yun, nandun sila. Si Ate Mean, siya yung pinakamaganda nun Sa kala ko ako na pinakamaganda nun. Hindi pala, no? Kulit-kulit ang buhok yung ganda. Kala mo Wonder Woman. Puti. So, tapos pinahanap, tinulungan naman nila ako. Kala ko porkit wala yung name ko, hindi na. Kasi kabilang nga lang. Pinayagan naman nila ako, tapos binigyan nila ako. Kaya yun yung first ko, napasok na ng simbahan, na as a service ko bilang youth ng Bamboo Organ, Antioch. Pero may taon lang yun. After nun, parang 1 year lang din siya. Tapos after nun, hihikayatin ka na nila, kung may outreach ka, outreach ang tawag sa amin, kung may baryo ka na kinabibilangan. So, community community level. Center base kapag alam mo yung wala ka namang kinabibilang pero gusto mo maglingkod ng simbahan. So nasa outreach ako dahil taga-Ilaya ako. So sa Ilaya Youth Group ako. After Antioch, yun, nagtuloy-tuloy na ako. So IYG ang tawag sa amin. IYG. Okay. May nabanggit ka pong pangalan kanina. No, yung isa po doon ay nahanap namin at may mensahe po siya para sa inyo. Nahanap? Si Ate Eileen. Pag binabanggit, walang ibang pumapasok sa isip ko kundi kung paano siya nung bata siya, hindi kung paano siya ngayon. Si Angel, una ko siyang gamit, SBSC, Sunday Bible School for Children. Napaka-active niyan. Kahit hindi yan darating
nang hindi talaga maayos yung damit. Hindi naman super ganda tsaka super bongga, pero basta maayos. Tapos minsan nakatsinelas, minsan nakasapatos kahit hindi terno sa damit, basta dapat ganun siya. Tapos active siya dahil sa Charmise. No, meron kaming mga binibigay sa Sunday Bible School for Children ng mga premyo na kinukuha lang namin sa bahay-bahay namin. Tapos parati siyang may premyo kasi siya, bibo-bibo ang dating ni Angel. Tapos nagdire-diretso na yung kanyang involvement hanggang sa Ilaya Youth Group, hanggang mas naging community, no, si Angel, mas lumalim na tao na at lumalim yung kanyang pananampalataya. Happy for you, Angel! Alam mo, nakakatuwa. Nakita lang kami at Aileen ng fiesta. Kasi ito lang, May. Tapos tuwa ako, totoo yan yung Charmise. Totoo yan. Ang paborito kong kulay ng pink. Gusto ko yung pink. Kasi agawan kami pagka may pink yung Charmise. Pero yun napaka-generous nila. Totoo yun. Yung sabi niya, yung damit ko, hindi terno, kahit hindi bagay. Ay, wala akong pake, basta aatin ako. Talagang pupunta ako na simbahan. Gusto ko yun, na-miss ko yun. Yung Charmise namin, naalala ko yun. Alam mo ba yung Charmise? Hindi mo naabutan. Tatanong ko nga ata, ano po ba yung term? Ano yun? Body spray siya. Para siyang, kumbaga sa atin, cologne. Pero ito, medyo mahal yun, ang kaunti na. Ang model na yung soul sister ko. Si Miss Carmina Villaruel. Wow! Nagkasama kami sa GFA. Tutuwa kami pag may Charmise na binibigay nun. Tapos bukod sa Charmise, meron pa yung pa-candy. Kaya mahal na mahal namin. Hindi dahil sa Charmise bentang-benta. Babalik ulit yan. May gusto ka po bang sabihin kay Miss Ailey? Para At Hailey, magkasama lang kami ng fiesta. Binilihan ko pa yan ng meron kaming pa-milk tea ba nun? Kaso wala na siya dahil busy siya. Pagbalik namin wala na, natunaw na nga yung yelo. Ate Aileen, salamat. Di ba, nakakatuwa naman. Hindi ko alam, baka yung interview nyo na to, hindi pa nangyayari ng fiesta. Hindi ko alam kung nangyari na o hindi. Kasi wala siya talagang nabanggit. So, yun ganun. ngayon ate, no? Kanina, Aileen, salamat. Alam mo ba na siya ang unang-una kong pastor? Nung pa ako nagsi-CLP pa noon na nagagal. So kaya yung pasensya niya sobra. Naghahabulan kami niyan, taguan. so nakita niya simula ng hanggang naging dalaga ka talaga, literal, no? Kitang-kita niya. Yes. Ngayon po ate, no, kaya nagkukwentuhan tayo at masayang kwentuhan natin simula sa una pa lang. Ngayon naman baka pwede po ba namin itanong kung ano yun naman yung kwento ng inyong pagkabasag? Halimbawa po sa pamilya, may mga moment po ba ng pagkabasag sa inyong pamilya? Marami naman. Naman yan ang bawat pamilya hindi naman talaga perfecto, di ba? Alam naman natin na nagiging perfecto ang lahat, syempre sa pagiging hindi perfecto. Merong maraming pagkabasag sa pamilya namin. Yun? Lumaki ako sa bayan ng Las Piñas. Mapapanood to ng lahat, pagkakataon ko na to. Sa bayan namin, sa lugar namin, Tramo 1, para alam nila. Sa kanto, pagkalagpas nung kay Jarcas at saka kay Kalerma, andito lang kami sa gitna, tapat ni Kananching, tsaka ni Katuding. Sa amin sa bayan, ang laging tawag sa amin, may pag matanda. Totohanan yun, maski sila sa lugar namin. Ayaw nila sa pamilya namin. Yun? Yung mga kapitbahay namin doon. Ayaw nila. Alam mo kung may salitang sinusumpa, ganun ang tingin nila sa pamilya namin. Dahil sa tatay. Kasi ang tatay ko lasinggero. Okay lang naman uminom, okay lang. Pero ang tatay kasi noon iba. Nag-aamok ng away. Alam mo yung lasing-lasing. Nag-aamok pa ng away. Minsan magugulan kami sa harap na lang ng bahay namin. Pagbukas namin ng tindahan, nandun ang tatay, duguan. Alam mo yung puro dugo yung mukha niya. Kasi alam mo yung sa kalasingan, siya, bugbog na, nakapag-away na, hindi na niya alam po sino. So, ganun siya. Tapos, kaya lahat ng kapitbahay namin doon, galit, maingay kasi siya. So, kaya, yun yung isa sa
hanggang ngayon na hindi ko makakalimutan nung bata ako at sa pamilya ko na sobrang ano yun. Tsaka ano yun, nung tumagal naman, ako din naman nagalit ako sa tatay noon. Hindi ka talaga darating sa point na, alam mo yun, mamahalin mo, tatay mo, parang, di ba, lasinggero. So kaya, nagalit din ako sa tatay. Nagtanim din ako ng galit noon. Hindi lang tampo. Kung parang sinusumpa kami ng kapitbahay namin, ang totoo, naging ganun din ang pakiramdam ko sa tatay. Dumating ako sa punto na sinumpa ko siya, sinumpa ko yan. Kasi ampun ako. Di ba, alam naman ng lahat yan. Alam yan ni na Ate Aileen, ng mga taga-simbahan. Di ko naman nililihim yon. Walang sikreto doon. Ampun ako. Tapos, pero ang umampo sa akin, tsuhin namin. So, yun nga, si tito ko, yung tatay. Tapos, binalikan nila ako sa ospital. Sila yung bumalik. So, para doon, grateful ako doon. Pinagpapasalamat ko yun. Pero dumating nga sa punto na sinumpa ako yung tatay ko na umampon sa akin. Ito yung mga edad na ganyan. 13, 12 ako. Yan yung nagsisimula na rin ako. Sisimula pa lang ako yun. Pinunit ko pa yung Bible ko noon. Oo, nag-SBSC na ako kasi may Bible ako noon Galing yun sa SBSC. Pinunit ko yon kasabay ng panalangin ko at dasal. Kasi pag noon, puro kayo altar, di ba? So sabi ko, binigyan nyo nga ako ng tatay. Pero yung binigay nyo ng mga ama, alam mo yung ikahihiya mo? Parang, tapos, meron pa yan, alala ko na. Naglalaro kami ng mga kalaro ko. Kasi lupa pa nun sabi ng mga kalaro ko. Pag napanood nila ito, totoo. Laro kami, mga taguan. Kaya yung nilalaro din namin, may tsinelas, may lato. Pag nakikita nila yung tatay ko, paparating na, nakatalikod mo. So sabi ng mga kalaro ko, uy, andyan na si Kakamatis. Alis na tayo, nagtanong ko. Alis na. Ang tawag nila sa tatay, Kakamatis. May mga bansag-bansag kasi yan So, ang tawag din sa lugar namin, uy, anak ni Kamatis yan. Ganon. So, anak ni Kakamatis. Yung kapitbahay nga namin, iba, anak ni Mag-uuling yan. Kasi may uling. May uling. So, yun. Kapag paparating na ang tatay, naalala ko noon, nagtatakbuhan ng mga kalaro ko. Ganun sila katakot. Kung mga kalaro ko nga takot sa tatay ko ako pa kaya, sobrang stricto ang tatay. Pero, yun nga, sa sobrang stricto niya, dumating sa punto na, alam mo yun, yung nagalit ako sa kanya. Meron siyang paparating noon, tuwan-tuwa ako noon nakaano pa siya, nakangiti. Alam mo, nakangiti, hindi ko yung makakalimutan. Nakangiti siya, nakalagay yung dalawang kamay niya sa likod. Yung kaya pala siya nakangiti, syempre, alam niya, lagi niya ako, kasi pag inaabutan ako ng gabi sa kalsada na, pag gabi naman di kasi nandun ako, dire-diretso yun, pipingutin niya ako, hanggang doon sa gitna ng kalsada, hanggang makauwi ng bahay, pingut yun. Tapos dito, parating siya, nakangiti, hindi ako natatakot. Yung pala may pamalong patpat sa Likod, surprise. So, follow ako. Tapos, kaya ako nagalit. Alam mo yung kahit sa harap ng mga kalaro ko, kaya takot sila sa tatay. Sobrang stricto siya. Sobrang niya. Sobrang, parang hindi ka tao. Pero, minahal ko yung tatay. Na-realize ko na mahal ko pala siya. Nung wala na siya. Parang yung kwento, di ba? Lagi sinasabi, pag wala na yung tao. Hindi nung nawala siya, di ba? Sinasabi natin, pag wala na yung tao, dun yung nakikita yung halaga, yung value. Pero yung tatay ko, nung nawala siya, ano pa ako nun? Okay pa ako nun. Ganun din. Pareho lang din ang pakiramdam. Pero nung lumilipas na yung taon, nawala na siya, na talagang doon ko na-realize na yung ginagawa niya sa akin, yun yung nagpatatag bilang ako. Yun yung dala-dala ko at pinanghahawakan ko. Kaya kahit saan mo ako dalhin, kaya ko. Hindi ako yung taong madaling sumuko. Kaya nga yung simbahan at saka yung tatay ko, sila yung naging inspirasyon ko din. Kung bakit, kahit may mga tao
na alam mong gusto mo ring magalit sa anak. Gusto mong paringgan, gusto mong mag-post sa Facebook, gusto mong balikan, gusto mong magpamukha, gusto mong sabihin lahat ng mga ginawa mo. Hindi ko magawa. Kasi naalala ko, ang sabi ng tatay, kapag may nakagawa ng mali sa'yo, tumahimik ka lang. Huwag mo silang balikan ng mga salita na hindi magaganda. Kasi kapag ang emosyon mo ay puno ng galit, kapag may nasabi kang hindi maganda, hindi mo na yun mabubura pa. Kaya lagi niyang, paulit-ulit niya sinasabi ng tatay sa akin, matuto kang makisama sa mga tao, makipagkapwa-tao. Masigit mong pakisamahin yung mga tao na hindi mo pamilya. Kasi sa huli, sila din yung makakasama mo at makakatulong mo. Kaya na-realize ko yun nung nasa simbahan ako. Kasi namatay ang tatay noon. Alam mo ba namatay ang tatay ko? Nagsiserve ako sa simbahan. Namatay ang tatay noon. Nasa simbahan ako noon. Hinahanap pala nila ako. Hindi nila ako makita sa bahay. Nung umuwi ako nung gabi, yun lang yung balita. Natanggap. Sabi niya, ang tatay mo sinugod sa ospital. Kasi nagtatrabaho ang tatay noon. Nagpipinta siya ng bahay. Pintor kasi siya. Karpintero, pintor, driver, lahat. Nagluluto. Sinugod siya. Sinugod siya sa ospital pero wala ako. Nasa simbahan ako. Ganun ako kadiboto sa simbahan. Takbo ako ng ospital nung gabi. Kinabukasan lang noon, lumagalan din na yun. Binawian ng buhay ang tatay. Hindi siya umabot ng isang araw. Pero yung masakit makita mo sa harap mo yung taong galit na galit. Tapos makikita mo, humihingi siya ng tawad sa'yo. Tatay mo yun ama mo. Nung humihingi ng tawad ang tatay, lagi niya sinasabi, ikaw nang bahala sa kapatid mo. Ano yun? Hirap na siya. No? Hirap. Pagpasensyahan mo na. Lagi niya sinasabi yun. Tapos lagi niya tawag sa akin, Nine. Hindi niya ako tinatawag na Angelita, hindi niya ako tinatawag na Angel, hindi niya, Nini lang. Kaya kapag may mga tao na malapit sa akin sobra, alam nila, tawag sa akin Nini. Nung yung tatay yun, namatay siya. Ganun lang kabilis. Tapos wala na siya yun. Tawag lang ako noon sa mga kaibigan ko, sa nanay ko, sa kamag-anak. Alam mo yung hindi ko alam kung saan ako pupunta. Siyempre, sabi ng katabing kama ng tatay, "Uy, yung tatay mo parang hindi na humihinga." Kasi nakikipag-marites pa ako. Sabi, hindi nga, wag ka magbiro. Tapos tinignan ko, sabi, hindi nga, tumawag ka ng doktor sa buo ako. Hindi ko alam saan ako pupunta kasi ang bilis kararating ko na sa ospital, hindi ko pa alam ang lugar. Tapos may nurse, tapos naglatingan. Alam mo yung pagdatingan, pinatabi kami lahat. Alam mo yung nakakumpol lahat, paikot. Tapos may sinaksak sa tatay, tapos binok agad na, narinig mo, nagkalagutukan yung ipin niya. Tapos nire-revive nila, tapos ako lang yun nandun. Kasi that time, bakit wala ba ang nanay? Kasi hiwalay sila. Naging broken yung family namin. Hiwalay yun. Ako lang yung sa edad ko na yan, ako yung sumaksi sa tatay. Ako yung tumayong panganay. Tapos hanggang wala ang nanay. Namatay ang tatay. Ako din yung ando doon. Tapos hindi ko alam kanino ako tatawag. Wala akong kasama. Wala. Tapos ang masakit na nakakatawa lang. Pupunta pa ako ng Baklaran. Bibili ako ng damit. Kasi syempre, di ba, tatay mo, namatay, syempre dadawit na. Tatanong pa ako noon Baklaran, bilihan, barong. Sabi ko, magkano? Tapos sabi niya, sinabi yung presyo. Sabi niya, anong size? Sabi niya, para sa magagamitin, binyag o kasal. Alam mo yung, naiyak ka na. Hindi mo masabi nun sa patay. Para sa tatay ko. Sabi ko na lang, yung malaki na lang po. Yung large lang. Kasi pumayat na siya. Konti. Alam mo yung pagtatanong ka, binyag ba o kasal? Pero sa patay, susuot. Nakakatuwa yun. Pero yun, namatay ang tatay. Pero may galit pa rin ako noon. Kahit tumingi na siya ng tawad.
Hindi ko pa rin siya kayang mapatawad. No? Kasi sobra-sobra yung pinagdaanan ko na nung bata ako. Pero nagawa ko siyang mapatawad. Nung bumibilang na ako ng taon, na nasa simbahan ako, naalala ko niya si Ate Joy. Totoo yun. Kung natatandaan pa ni Ate Joy yun, Joycia Candelario, naglalakad ako na sa quadrangle, tinawag niya ako. Sabi, nakita niya ako nun eh. Hindi ko alam kung ako lang yung youth na nandun nung time na yon, pero tinawag niya ako. Alam mo yung pag Christ the King kasi namin sa Bamboo Organ, may laging ano yan eh, high mass yan. Meron kasing procession, ito yung white at saka yellow na flag, Christ the King. Tapos pagdating sa simbahan, sa gym, may isa na magsasalita, magpapatotoo. So kaya pala ako tinawag natin, Joy, ako yung magpapatotoo. Sabi ko, ano sasabihin ko? So ang sabi niya, ginaid niya ako. Sabi niya, ikwento mo kung ano yun. Christ the King eh, ama, di ba? So, ama. Hindi ganun kaganda. Hindi talaga maganda yung relasyon ko sa ama ko din eh. Tapos, pinroseso niya. Habang nag-uusap kaming dalawa, doon ko na-realize yung buti na ginawa ng tatay ko, na kinasuklaman ko, na matagal na panahon na dala-dala ko. Kaya, literal sa akin, hindi lang kaya ako patuloy na naglilingkod ngayon. Kasi isa to sa pagbabalik ko ng pagmamahal kay tatay. Na kapag nakakatulong ako, alam ko, napaparating ko sa kanya na tatay, mahal kita. Patawad. Kaya hindi ako humihinto ng pagtulong hanggang ngayon para sa tatay. So yung event namin na yun, yun yung realization ko kung gaano kabuti ang tatay ko. Sa kabila na isinusumpa siya ng lugar namin, mga kapitbahay na. Yun lang. Thank you. Thank you po dun, no, sa ano. Pero ate, ask ko lang din, sa nangyari, no, sa pagkabasag na nangyari sa buhay mo, paano mo nakikita ang Diyos that moment? Anong image ng Diyos that moment sa'yo? Nung sumali ako ng Sunday Bible School for Children, ang kaligayahan ko pa noon, hindi ako nakatuon sa Biblia. Laging, syempre, yung Charmis, yung Ken. Pero nung lumaki na ako at naglilingkod ako, nakikita ko yung mga mukha ng iba't ibang tao. Ang hindi ko makakalimutan na imahe na ni God para sa akin. Gustong-gusto ko yung mga mata niya. Gustong-gusto ko talaga yung maamong mata niya. Pag pumipikit ako, lagi kasi ako nagdadasal noon. Laging active ako sa journal ko noon eh. May prayer book ako noon. Kapag pumipikit ako, hindi ako nagsasalita. Kasi alam ko hiyang-hiya ako, ang laki-laki ng kasalanan. Kahit sa kabila na gano'ng karami yung paglilingkod mo at ginagawa mo, aminado ako sa sarili ko na sobrang akong makasalanan. Dami kong mga pagkakamali. Yun na lang yung sa tatay eh. Tapos nag-i-inspired sa akin yung mata niya. Sobrang amo. Yung alam mo, mahihiya kang lumingon sa mata niyang maamo na hindi mo alam kung naghahalo na siya pa yung nagpapakumbaba. Na lagi niyang pinapaalala sa mga titig niya na nandito ako, Angel, kahit nakikita ko eh. Kasi kita niya eh, bago mo pang gawin, kita niya. Bago mo pa simulang, kita niya. Bago ka pa magsisig, kita niya. So yung mata niya, yung nagiging inspirasyon ko parate na para magtuloy. Pag nakikita ko yon at kapag nasa low moment ako ng buhay ko, nakikita ko yung maamo niyang mukha, nagbibigay siya ng senyales sa akin na may pag-asa. Lagi ako, yun yung pag-asa ko at yun yung lakas ko, yung mga mata niya, ang lagi kong daladala. Kaya lagi ko lang pinipikit ang mata ko at nakikita ko yun.